Marami na nagsagot, 5 na, no? So, pag sinabi nating neither, ibig sabihin, not prime, not composite. Okay? Si 2, 1 tsaka 2 yan. So, prime yan. Ikisan mo na si 2. Okay? Si 3. 1 times 3, prime din yun, no? Okay. Nakikita ko magkakaiba sagot eh. Merong 0, may 1, ano ba? Magkakaiba, no? Eh, syempre, dyan naman talaga lalabas yung sagot. It's either 0 or 1. Ngayon, tingnan muna natin yung definition. Ano bang definition? Ang definition kasi ng prime is, or ng composite, sila ay mga natural numbers. Silang dalawa. Natural numbers. Okay? Pag sinabi nating natural numbers, sa mga nakakaalam, ano ibig sabihin ng natural numbers? Ang natural numbers, kapareho yan ng counting numbers. Okay? Pag sinabi natin counting numbers, ayan na, nagkakaroon na kayo ng idea. Paano ba tayo magbilang ng mga bata tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Counting yun. Ayun yung counting. Magsisimula ka lang sa 1, 2, 3, 4, 5, pataas. Ayun ang mga counting or natural. So, si 0, hindi siya pasok dyan. Diba? Hindi siya pasok dito. Sa either talaga. Okay? So, hindi siya pwedeng isali. Kasi hindi naman siya pasok eh. Diba? Hindi siya pasok sa criteria. Unang-unang criteria, wala na siya. Okay? Sino ang sagot natin dyan? Si 1. Kasi si 1, pasok siya dito sa qualification mo ng either eh. 'Di ba? Pero hindi siya papasok kasi nga special 'yan. Special number si 1. Kaya ang sagot mo diyan is yung 1. Okay? Nai-gets ba? So B, yes, B. Sagot natin. Nai-gets ba? Si 0, hindi mo siya pwedeng i-include diyan eh. So, hindi siya pwedeng i-include sa usapin ng prime at saka composite. Okay? Ang kailangan mo lang is 1. No? Kasi si 1, talagang wala. Hindi siya prime, hindi siya composite. Okay? Next. Which of the following list contains composite numbers? Sir, neither kasi. So, 0. Hindi, 1. 1 yung kailangan natin, 1. Si 0, parang excluded siya sa usapin. No? Hindi siya pasok doon sa usapin na yon. Oo nga no. Ulit. Si 1 nga hindi prime. Special number nga yan eh. Hindi nga siya. Hindi siya kasama. Neither. Sige, binabasa ko. Natural number ang 1. Balikan muna natin to, no? Para malinaw. Okay. Meron tayong tinatawag na prime. Meron tayong tinatawag na composite. Ulitin ko lang, no? Composite. Okay. Ngayon, dito kasi sa tinatanong natin, gets ko sir, pero neither hindi siya pasok sa context ng dalawa. Hindi. Wait lang. Ito nga si 1. 1 times 1 lang kasi yan siya. Okay? Ngayon, ang pagkakatanong kasi dito ganito. Etong dalawa, alisin na natin. 1 tsaka 0. 0 tsaka 1, no? Ngayon, eto kasing si 1 ay pasok possible. Hindi prime si 1. Hindi prime. Sorry. Ikaw na sir, magaling sa English, no? Wait lang naman. Papaliwanag ko nga sa inyo eh.
Sige, binabasa ko lang yung mga nakagkagulo lang sa paggamit ng neither. Hindi, binabasa ko lang yung mga Siyempre, binabasa ko rin yung sentiments, no? Titingnan ko nga eh. Okay. Ganito, no? Nabasa ko na, no? Sino ba tong isa? Sino ba to si Topi? Sorry sir, no? Hindi naman ako magaling sa English. Eh di, ikaw na yung magaling sa English, no? Sige, pinapakinggan ko lang yung sinasabi niya. Binabasa ko dito eh. Pinapakinggan ko lang yung sinasabi niya. Hello sir, kayo yung lecturer namin sa CBRC. Opo, ako yun, Ma'am Ebra, no? Okay, sige. Actually, tama naman si sir, no? Actually, magaling nga siya sa English kasi na-gets niya naman yun, no? Na-gets niya yung gustong iparating. Kaso kasi, minsan kasi pag akala natin sobrang galing natin, akala natin alam na natin lahat, no? No, ganun yun eh. No? So, iba ang mathematics sa English. Ang mathematics kasi, gagamit ka nito. No? Gagamit ka nito. Ang English kasi, kapareho lang yan ng Filipino, kapareho lang din yan ng Bisaya, ng salita, ng language, di ba? So, kung naiintindihan mo yung salita na yun, okay yun, di ba? Pero kasi yung math, kailangan gagamit ka nito eh. No? Gagamit ka nito. Ayun yung kaibahan ng mathematics sa English. No? So, tama naman siya. Tama naman. No? Wala naman talaga si zero dito. Kumbaga, kung bibilugan natin itong prime tsaka composite, ito silang dalawa, no? Ngayon, tama naman sinasabi niya kasi unang-unang qualification pa lang, no? Si zero, hindi ka na kasi pasok nga dito sa dalawang to, sa prime o composite. No? Tama naman yun. Wala akong pakialam kahit accountant o engineer, wala akong paki, no? Okay lang yan. Minsan kasi, ayun nga, pag masyado kang magaling, akala mo lagi ka tama, no? Wala akong pakialam kahit engineer, no? Wala akong pakialam. Ganito yan. Tama naman siya, no? Kaso nga lang kasi, kung bakit ang tamang sagot dyan yung 1, ganito. Si 1 kasi, may possible siya na pumasok sa prime at saka composite. Si 0 kasi, sa unang qualification niya nga, wala na siya eh. 'Di ba? Kaya ibig sabihin, dito, sa 0 na to, tama naman yun, hindi naman talaga kasama, neither prime, composite siya. Pero kasi, eto, hindi natin talaga yan pinagsasama pag-usaping no? Pag-usaping pag-usapin ng prime composite, hindi nga siya kasama. No? Hindi na siya dun pa lang, hindi na siya agad kasama. Tama naman yun, hindi talaga siya kasama dyan. Pero kasi pag usapin ng prime, si 1 lang yung kasama sa usapin ng prime. Dahil nga, natural siya. No? Hindi na nga siya pasok. Pero nga, hindi naman talaga yan kasama pag pinag-uusapan natin yung prime tsaka composite. Which is tama naman din, di ba? Kaso nga lang, kung deeper, no? Deeper yung pag-uus. Kaya nga, sabi ko, pagka English, tama naman, language lang yun eh. Kaso kasi pag mathematics, kailangan gagamitin natin to. Di ba? So, tama naman siya. Tama yun. No? Tama yan. Tama siya. No? Tama yun. Kaso nga lang, kung aanuhin mo yung tanong dito, no? 1 yung tamang sagot. No? Wala akong pake, kahit umalis, no? Ganun talaga. Pag hindi mo kayang tanggapin yung mga sinasabi, okay lang yun. No?
Ganun talaga. Di ba? Etong live natin ay para sa lahat, no? Kung wala kang pake, no? Hindi, tama siya. Tama talaga siya, sa totoo lang. Kaso nga lang, pag alam mong lagi kang tama, kaya nga, okay lang din naman, no? Kaso nga lang, kailangan mo rin iisipin mo na, di ba? Zero tamang sagot. One nga. I-spamin pa na yun, tol. Ayan. Ano sagot? Number 14. Okay lang yan. Tama naman, no? Okay. Which of the following contain composite? Mga composite daw. Letter. Letter. Which of the following list contain only composite? Puro composite lang yung laman niya. Letter. Ano sagot? Which of the following list only contains composite numbers? Ito may prime siya at 11. Ito prime niya 7. So dalawa sagot, A and B. Tama ba A and B sagot? Dito dalawa sagot. Only B? Yeah. Very good, no? May nakikinig pala. Very good. Bakit hindi sagot yung A? Bakit hindi sagot yung A? Dahil prime yung 2. No? Very good. Okay? So, ganyan, no? Ibig sabihin may nakikinig pa pala, no? Bakit yung 2 prime? Si 2 is only prime number. Only prime number na even, no? Siya ay 1 times 2. Okay? So, very good, no? So, sagot natin is only. Yes, ganyan lang siya, no? Wala pa? Yes, sir pa, maaga. No? Ay, follow niya yan si, ano, nakalagay SJ, na, si Sarah, no? Which statement is true? Ano daw yung true? Letter? Let's check letter A. All prime numbers are odd. Lahat ba ng prime numbers are odd? All prime numbers are odd. No. Kasi yung 2 is prime. Which is even. No? So, X siya. All composite numbers are even. All composite number are even. So, mali din siya. Bakit? Kasi yung 2 all composite. No. Kasi hindi pala. Yung 9 composite siya. Tapos, ano siya? Odd. No? Si 2 is the only even prime. Yes. 1 is a prime number. No. Huh? Neither. Okay? So, sagot natin letter C. Okay? Commercial. Letter C sagot letter C. Commercial muna, no? Pwede mag-follow dito, no?
Okay? Kung gustong makita yung ating mga full tutorial. Okay? Follow nyo lang tatlo. Meron dyan sa blue, yung Reels. Yes, pwede to sa math, no? Ma'am Angela, pwede po. Real numbers, meron ba? Parang, feeling ko meron. Parang meron niya, kaso, i-ano nyo lang, no? I-scroll down nyo lang. Kasi parang matagal ko na yun in-upload eh. Wait lang, no? Masa may lalim niya yata yun, no? Okay. Dito, actually tapos na tayo dito sa mga nakapanood ng nakanaan GCF tsaka LCD. Pero, ang gusto ko sana dito is, ituturo ko sa inyo, by suggestion ni Sir Pao, no? Ituturo ko dito kung paano natin siya kukunin, yung GCF, kapag hindi tayo gagamit ng technique natin. Ang gagamitin natin is prime factorization. So, ganito siya, no? 24 to 12 to 6 to 3. Nyari, pinrime factor mo siya, no? 2, 18, 2, 9, 3, 3. Okay? So, si 24, meron siyang prime factor na 1, 2, 3. 2 times 2 times 2 times 3. Meron ka naman 36. Meron kang 2, 2, 3, 3. 2 times 2 times 3 times 3. Okay? So, ito yun. Oh, math lang. Hindi ako nagtuturo ng ibang CSE subject eh. Pero sa CBRC, kung gusto niyo matuto ng ano man tawag doon, ng CSE subjects na tinuturo ko doon, enroll kayo doon, CBRC. Meron akong nagtuturo ko ng doon, analytic, no? Okay? So, pag ganito, ginagawa natin, siguro, discuss ko lang mga isa lang, ganitong discussion lang, tapos yung iba, puro yung technique na lang natin, no? Kasi gusto ko lang pahapyawan to bago tayo magpunta doon sa pinaka-topic, no? Ganyan yung ginagawa dyan, no? Ayan. Sa pagkuha ng GCF, ganun lang. No? Yung mga pareho, yan. Wala akong schedule na binigay sa akin eh. Wala akong majorship. Kahit online, wala. So, ilan yan? 2. Yung magkakapareho, isa lang yan. Multiply mo. 2 times 3. Magiging ilan yan? 4. 12. Sasagot doon is 12. Okay? Letter C. Ganyan yung pagkuha niya. Okay? Or pwede rin yung ganito. Okay? So, meron kang 2 raised to 3. Dito yan, no? 1, 2, 3. Tapos times 3. Raised to 1 yan. And then, meron ka naman sa 36 na 2 raised to 2 times 2 raised to 3 raised to 2. Ngayon, pagka GCF, kukunin mo yung mga maliliit yung exponent. Kunyari, 2, di ba? 2 raised to 3 tsaka 2 raised to 2. Ang pipiliin mo dyan yung mas mababa. So, 2 raised to 2. Tapos, sa 3 raised to 1, 3 raised to 2, mas mababa si 3 raised to 1. So, kukunin mo yan. So, magiging ilan? Magiging 4 times 3, magiging 12. So, ito yung long method. Ladder method, pwede rin siya. Lagawin natin yung ladder method, no? Tinuturo din pala yung ladder method, no? Okay, ladder method, ganito ba? Hindi ko sure eh. Pero, halimbawa, may 24 ka. Tapos, meron kang 36. Ganito ba yun? Kunyari dito, 2. Magiging 12, magiging 18. Tapos, ganun ba ulit yun? 2 ulit, kasi pwede sila pareho to, magiging 6, magiging 9. Ganyan ba yung ladder? Then, meron ka ulit 3 naman, magiging 2, magiging 3. Tapos, continuous division.
Ako, hindi ko alam yan eh. Kung ayun, paano yan. No? Tapos ito ata, ito ba? Ito ba yung kanyang ano? Ito yung kanyang mga multiply, no? 2 times 2 times 3. Tama ba? Tapos, pagkukunin mo naman yung LCED or LCM, ito naman siya. Kasama na siya. Multiply mo na silang lahat. Yun, very good na Sir Charles. Thank you, no? So, silang lahat yun. Ay, Mama Lisa, good evening. No? Yes, Mama Lisa. Okay, nagets ba? Okay? So, ulitin natin para hindi magulo, no? Two times 2 times 3. Ayan yung, itong gilid, yan yung GCF. Kapag itong buo, 2 times 2 times 3, tapos meron ka nito, isasama mo pati baba, times 2 times 3, yan naman si LCM. Yes, long time na si Mama, no? LCM, ang tawag natin dito, alam ko ito yung ladder, sa sinasabi nila, no? Ito yung ladder. Ladder method ba? Ano tawag ni Sir Pao dito? Continuous ba yan? No? Continuous. Ginawan mo siya ng ladder. Alam ko rin, hindi ko rin alam eh. Hindi kasi kami gumagamit nito. Natutunan ko lang to, nagturo na ako sa sa CBRC. No? Na ayan yung ladder. Pero hindi ko talaga yan alam, no? Ginawa ko lang ngayon. Okay? Next. So dito, gawin natin ladder method naman dito. Parang gusto ko yung ladder method. GCF. 45, 75. Mga bagong learning, inaano natin yan, no? Kunyari, 5. Ito magiging 9. Ito magiging... Ilan to? 15. Tapos, magiging 3. 3 na lang to, tas 5. Ngayon, ang GCF niya ito... tama. GCF, di ba? 15, no? 15. Kasi 5 times 3, magiging 15. And then, pag LCM or LCD, ito 5 times 3. Ayusin natin yung isa. No? No? Times 3 times 5. So, ilan yun? 9, 15, 45 times 5, 135. 135 ba yan? Thank you sa mga nagpapalo sa atin na nag-send ng gifts, no? Thank you po, no? Uy, nag-send si Ma'am Iwet OMDY, no? $225 pala. Nangula lang ako ng number eh. $225 ba yan? 225. Sorry. 225, no? Okay? But mas mataas ang GCF? Mababa siya, 15 lang. Ikaw lang ba magdi-decide, sir, if ano hindi divide? Yes, ikaw lang. Dito, kunyari, napansin mo, pwede siyang i-divide ng 5, kaya 5 yung pinili ko, no? Ngayon, nung dinivide natin yan, no? Pagka ganyan, is, ayan, tinan niya, divide mo yan, si 5 magiging 9 na, si 45 magiging 9 na lang, si 75 magiging tapos ngayon, pipili ka kung anong number naman. Yung pwede mo sa kanilang i-divide. Kunyari, 3. 3 lang naman na yung pwede dyan, eh, no? Sa kanilang dalawa. Itong 5, kasi pareho silang nadidivide sa 5. Dito naman, parehong nadidivide sa 3. Okay? Ngayon, ito na yata yung ulit. Beans GF. Giovanni Beans, no? 45 tsaka 75. Ngayon, itong mga inilalagay mo sa gilid, ito yung mga nadidivide sa 45 tsaka sa 75. So, 5. Pwede ko rin naman ilagay 3. No? Pero 5 na lang, para madali. No? So, i-divide ko sa 5, magiging 9 siya. Ito naman, i-divide ko sa 5, magiging 15. Okay, ngayon, 9 tsaka 15, nadidivide ko. Saan ko na ito nadidivide? Pwede na lang yun sa 3. Paano po pag-order? Pag-other method. Mamaya, susunod na problem. No? Other method. Ito.
Next. Sino? Bakit? Saan nyo ko nakita? Yes, least common multiple ang meaning ng LCM. Familiar? Saan nyo ko nakita? CBRC. Ako yan. Okay? Kailan ka titigil mag-divide? Kapag yung mga natira dito, is mga ano na, mga prime na din. Kunyari yan, puro prime na, tas wala nang pareho. Tigil ka na dyan. Okay? Pag wala na madi-divide. Okay? Dito, gawin natin is yung prime factorization. Kunyari, 18, 2, 9, 3, 3, si 27, 3, 9, 3, 3, si 45, 5, tsaka 9, 3, 3. Tsaka 3 raised to 2. Wait lang I-prime factorization ko. Ito muna yung gawin natin. Okay. Dito, pagka ganito yung pinapagawa sa inyo, alam nyo kung bakit ginagawa natin to lahat? Kasi, yung teacher nyo, minsan ayaw nila nung isa. Kagaya ng ginagawa natin nung nakaraan, ayaw nila yun kasi shortcut. Pero syempre, sa review center, pag magre-review kayo, kunyari sa amin, tinuturo namin yung shortcut. Di ba syempre, pang reviewin. Pero, kung kayo na yung magtuturo dun sa iba, edi maganda na matutunan nyo to, no? So, tingnan nyo to dito. No, si 18 daw, meron siyang factor na 2 raised to 1 tsaka 3 raised to 2. Si 27 naman, meron siyang factor na 3 raised to 3. Tapos si 45 naman, meron siyang factor na 5 raised to 1 tsaka 3. Okay, ngayon, walang scratch paper sa civil service, wala. Yun na rin yung papel, yun na rin yung scratch paper ninyo. Doon na kayo magsasolve. Okay? Ngayon, kapag kukunin mo yung GCF, okay? Pipiliin mo dyan yung mga, kunyari ito, number 2. Ano yung pinakamababang exponent ng 2 sa kanilang lahat? Dito sa factor ni 18, ni 27, tsaka ni 45, si 1 lang, di ba? 2 raised to 1. Si 3 naman, ano yung pinakamababang factor na 3, tapos yung exponent niya yung pinakamababa. So, meron ka ditong 3 raised to 2, 3 raised to 3, 3 raised to 2. Piliin mo yung pinakamababa, 3 raised to 2. Sa 5 naman, 5 raised to 1. Okay? So, ano yan? Tama ba to? GCF ba to? Mali ito Wait. Pwede pong di kasama si 2 and 5. Mali pa. Tama, Sir Pao, na mali. Ano ba nangyayari? Pag GCF pala, yung common lang sa kanila, kunyari ito, common. Diba, 3 raised to 2. Tapos 3 raised to 3. 3 raised to 2. Yung pinakamababa na common sa kanila, yung 3 raised to 2. Kaya, 9. No? Mas mahirap to Kaya, sir, kunin mo lang greatest common. Sir, GCF is kunin lang ang greatest. Yes, ayun yung GCF, no? Hindi, actually, sa mga hindi nakapanood ng nakaraan, na-discuss na natin to, no? Pero, gusto ko sanang i-discuss itong method na to, no? Kanina, kung napansin nyo, ladder method. Ito naman is, ibang method naman to. LCM ba yung ginawa ko kanina? Sorry. LCM pala yun. Okay, paano naman yung LCM pag tatlo? LCM. GCF pala yan, GCF, no? Paano naman ang LCM? Sige nga.
Pag LCM, kukunin mo, yun pala. Kukunin mo yung, wala naman po, enjoy lang makisabay sa live ni sir, may matututunan yan. Ano ba sabi ni sir? Ano ba sabi niya? Ayun, meron sabi dito, Sir John. Least common factor. Product ng highest exponents, okay? Sige, ganun. Yung pala pag LCM, no? Hindi kasi ako marunong gumamit itong method na to eh. Ang method natin dito yung shortcut, no? Okay. Sa to muna, tinangan natin muna ng maayos. Wait lang ah. Okay. So sa to muna, sa 2. 2 lang siya, no? Wala nang iba. 2. Sa 3, highest exponent. Highest exponent ba? Yes. So, ano yun? 3 raised to 3. 5 raised to 1. So, ilan yan? Ito is 27. Meron ka ritong 2. Meron ka ditong 5. 10. 27. 270. Oh, yun. Kanyang LCM. Okay? So, sa mga hindi nakapanood ng shortcut nito, na-discuss na yun nung nakaraan, no? Gusto ko lang isama to kasi baka gusto nyong ituro yung proper. Pwede po gawin nyo yung ladder method yan, sir. Pwede rin naman ladder method. Testingan natin ladder method nito. Ladder method tayo ng 18, 27, tsaka 45. Ayan. Okay, tinan natin to. Ganyan yan, di ba? So, anong number yung gagamitin mo dyan sa mga yan? Kung mapapansin mo, 3 lang siya yung pwede mong i-divide, no? 3. Bakit 3 pinili natin? Kasi 3 yung pwede sa kanilang tatlo. No? So, pag dinivide mo to ng 3 yung 18, magiging ilan na lang siya? 6. Ito magiging 9. Ito magiging 15. Bakit 3? Tama, prime yon, no? Prime number. Pwede rin yung 9. No? Okay? Kung anong trip nyo, pwede rin 9. Pwede na siyang 9. No? Ngayon, pwede pa natin siya ulit na 3. Okay? Tapos na yung mamaya may fraction tayo, no? So, ilan yan? Magiging 2, magiging 3, magiging 5. Ngayon, wala ka nang pwedeng i-divide sa kanya. No? Wala na. Diba? So, ito na yon. GCF mo yan gigilid. GCF, multiply mo yung gilid. 3 times 3. Paano naman yung, ano yan? LCD or LCM. Sama na sila. 3 times 3 times 2 times 3 times 5. Yan na yan siya. 270 yun. Tama ba? Pa-multiply nyo nga. Baka mamali tayo eh. Ayun na, LCD. LCD fraction ba? Mamaya pa siguro yun, no? Meron dito eh. Tama ba yung sagot natin yan? Tama? 29. Tama, no? Next. GCF. Shortcut method naman. No? Yung shortcut. Shortcut method. GCF. Ang shortcut method yan ganito, no? Sa mga hindi nakapanood ng GCF, given using gamit yung choices. No? So, tapos, start ka sa pinaka-greatest. Pinaka-greatest pa. Or yung pinaka-malaki. So, ano pinaka-malaki sa mga yan? 24. I-divide mo to. Try mo divide. Hindi pwede. Di ba? 32 divided by 24. May decimal yon. So, ikisan mo siya. Pangalawa naman, 56. Nadi-divide by, 16 pala. 32 divided by 16, yes. 56 divided by 16, hindi pwede. Magkakaroon ng
So, ito naman, 8. I-divide mo yan, pwede. 56, pwede rin. 7, di ba? So, sagot mo dyan, ito na. Okay? So, yun naman yung shortcut method. O, ito. Anong gusto nyong method? I-divide, divide, given. Ito yung mga given. Gamit choices. Gamit. Tapos mag-i-start ka sa pinakamalaki. Ano ba pinakamalaki dyan? Makinig. Okay. 24, mag-i-start ka. Bakit mag-i-start ka si GCF nga? Yun, greatest. Gagawin mo, i-divide mo daw yung given gamit choices. Pwede ba? 32 divided by 24, sakto ba yun? Hindi. Kasi 32 divided by 24, may decimal yan. So, ikisan mo siya. 32 divided by 16, pwede. Ito sagot. 16 divided by, 56 divided by 16, hindi pwede. May decimal yan. Okay? Yung 32 divided by 8, pwede. 4 sagot dyan, di ba? Tapos yung 56 divided by 8, 7 yun. Mga walang butal, check mo na yan. Saan nyo gustong mag-post? Dito? TikTok? Pwede naman siguro. Mamaya, may word problem tayo, no? Sa FB? Sige, sa FB na lang tama, no? Sa FB na lang siguro. Tapos dito natin sasagutan, no? Okay? So, paano to? Ano naman to? Anong method gagamitin natin? Yes, recorded to. Yes, pwede sa LET, pwede sa CSE, pwede sa mga walang mga calcu. Ladder. Ladder yung maganda no? Ako nagandaan ako sa ladder. Ladder na lang. 21. Maganda pala yung ladder. Hindi ko ginagamit yun So, saan ko i-divide? Anong number pwede natin siyang i-divide? 7 siguro, no? Bakit 7? Nadi-divide ng 7, nadi-divide ng 7, nadi-divide ng 7. 3, pag dinivide mo yan, 3. Dinivide mo, 5. Dinivide mo, 7. Pwede pa ba? Wala na. So, since wala ka naman ditong ibang nakuha na, yung GCF mo, 7. LCM. Ano LCM mo? Yan. Multiply mo yan mga yan. Lahat sila. Ano? Ano sagot? 35 times 49. Yan yata yun. Magiging GCF mo 7. LCM mo. Uy, mali. 3 times 5, 15 lang pala yun. Sorry. Ako malito pa, no? Bakit yan? Kasi 3 times 5, 15. 7 times 7, 49. Multiply mo na lang yan. Ano nga ba yan? 45. 5, 4, 13, 60, 5, 3, 735. 105 ba? One 115? 105? Uy! Follow niya yan, Jello Butowski. Butowski, yan. Follow niya yan, ha? Kaibigang engineer yan. Uy, i-multiply nyo lang ito. 7 times 3 times 5 times 7. Yan lang yung multiply ninyo. 105, hindi naman pwede yung 105 dito sa 49 Sige nga, 105 divided by 49, hindi naman pwede. Okay. Commercial. Tama yun, 735, no? Oh, baka naman meron kayong time manood ng ating mga LCM na yung tatlo. Yes, LCM na yung tatlo na yan. Ito. LCM na nila yung tatlo. Commercial muna, i-upload natin dito sa ating YT, no? And dito naman ina-upload natin yung mga reels. Baka dito na lang din tayo siguro mag-upload. Tama si ma'am, no? Pwede tayo mag-upload dito ng mga questions. Tapos ito naman dito. Siyempre, follow nyo to. Dito ako nagla-live Yes, ladder method yung tawag natin dito, no? Okay? So, search nyo lang. Sir Tokwa. Diyan sa tatlong yan. Pwede nyo rin i-scan yan
Nai-scan yan. Oh, LCM naman. Yes, recorded ito, no? Recorded. Oh, hanggat maaari. Thank you po, Ma'am Ohets Miking, no? Nag-send na. Uy, ang dami. 4. Thank you po. Na? Doon, dito. Sa blue app natin isi-send yung mga questionnaire. Tapos doon na lang kayo magsagot. Okay lang ba yun?